Mga kababayan, mahigit isang taon kong tiniis na hindi magsalita sa publiko at hinahayaan kong sana ang katarungan na lamang ang manaig. Matagal na nanahimik ang boses na matagal nang hinihintay na marinig. Ang boses ng itinuturong mastermind sa pagpatay sa broadcaster na si Dr. Jerry Ortega, si dating Governor Joel Reyes. Sa kanyang mahigit 6 na minutong pahayag, isinalaysay ni JTR ang kanyang mga hinaing at alinlangan kaugnay sa kasong kanyang kinakaharap. Sa panahong ito ay nais ko namang iparating sa ating mga kababayan ang aking hinaing at alinlangan. Noong nakaraang taon, una naglabas ng resolusyon ang Department of Justice na unang panel. At ang resolusyon ay no probable cause. Na-deny din po ang kanilang motion for reconsideration. Hindi po natapos yun sapagkat patuloy ang kanilang pagbatikos at paglalabi sa mga mataas na kitautulan. Nagsaya po yung ating mga katunggali sa politika dahil sa pagkakataong ito'y nasunod ang kanilang kagustuhan. Sinagot din niya ang pagkakaugnay ng kanyang pangalan sa mga insidenteng naganap sa lungsod, katulad na lamang ng napabalitang tangkang panununog sa Justice Hall at ng Sabang Wharf explosion. Kulang na lamang daw ay ibintang sa kanya ang lahat ng nangyayari sa lungsod. Meron daw balita na susunugin ang RTC para hindi makapag-issue ng warrant of arrest. At nakaraw pasabugin pa ang RTC. At ako rin daw ang may kinalaman dyan. At meron din pong balita na nagkagulo sa Sabang na magkaroon ng pagsabog ng bomba sa pier na ako rin daw may pakana. Kulang na lang po ibintang sa akin ang lahat ng mga krimen na nagagaling o nanggagawa dyan sa lungsod ng Puerto Princesa. Binigyan din ni Joel Reyes na sa loob ng maraming taong panunungkulan ay walang inagrabyado ang kanilang pamilya. Mga kababayan, mahigit pong 20 taon ako nagsiservis sa inyo. Gayon din po ng aking kapatid, si Mayor Margie Socoron, ng aking ama at ng aking lolo. Hindi po niya nabalita na nag-alas sa boses o nagbuhat kami ng kamay kahit na kanino man sa tagal ng aming pagsiservisyo. Inihabilin din ni Reyes sa 2 kongresista at kay Mayor Edward Hagedorn ang kanyang 3 anak. Pasasalamat naman ang kanyang sinabi kay Governor Baha Mitra sa magandang pamumuno at suporta bilang tunay na kaibigan. Nais ko pong manawagan kay Congressman Alvarez, kay Congressman Socrates, at ganoon din po kay Mayor Hagedorn. Sa inyong mga kamay, aking pinagpipili ng aking mga anak, na inyong mga inaanak. Iyon ay kung sagrado sa inyong tingin, ang inyong sinumpaan sa harap ng ating pong may kapal, nang kayo ay tumayo bilang kanilang mga ninong nung sila'y binyagan. Salamat po, Governor Baha Mitra, sa inyong pamumuno at pangunguna sa pag-alay ng misa para sa aming kaligtasan nang sa gayon ay matamo namin ang tunay na katarungan. Ngayon ay nadarama namin ang aming tunay na mga kaibigan. Sinabi rin ni Reyes na haharapin niya ang mga paratang at akusasyon sa kanya sa takdang panahon. Nagtapos ang mensahe ni Reyes sa salitang kuyonon na nangangakong siya ay lalaban at mananalangin na lamang nang sa ganon ay lumabas ang katotohanan. Haharapin po natin sa takdang oras ang mga paratang at akusasyon na ito. Nandito lang po ako sa inyong piling, nagtatago sa inyong puso, hindi para takbuhan ng hustisya, ngunit para maiwasan ang patuloy na pang-aapi, pangalipusta at pagbibintang ng walang basihan. Sa ating mga gurang-gurang, mga kasimanwa, mga ginikanan o mga parentes, hindi kita magpalipad-lipad. Magtadagdag sa mga tao nga dyan. Agwanta lamang. Agwanta. Pangadi, mabato kita. Kaloy sa Diyos, nagalawara ang kamatudan. Ruth Rodriguez, KBN News, TV5. Matapos na matanggap bandang alas 5 ng hapon ang tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group Palawan ang warrant of arrest para kay Attorney Romeo Serratubias na may-ari ng baril na ginamit sa pagpaslang sa broadcaster na si Dr. Jerry Ortega, agad na inaresto ito kasama ang Special Operation Group sa mismong bahay niya. Kanina ipinasok na ito sa panlalawigang piitan. Dean Valladares, ibalita mo.
Matapos na maaresto ng Criminal Investigation Detention Group Palawan si Attorney Romeo Siratubias, ang aminadong may-ari ng baril na ginamit sa pagpaslang sa broadcaster na si Doc Jerry Ortega sa mismong tahanan nito sa San Jose, ngayon ay nagkumit na ito bilang isang detainee sa Palawan Provincial Jail sa isang maliit na selda. Ito ay matapos pagbigyan ni Judge Angelo Arizala si Siratubias sa hiling na sa Palawan Provincial Jail makulong kesa City Jail. Pinuntahan ng ating grupo alas 6:30 kahapon, March 27, isang oras, ma-issue ang warrant of arrest dito sa aming impilan. Matanggap namin, ma-receive, ay inoperate agad ng ating mga kasama nito at ito ay na-aresto sa kanyang tahanan. Hindi ko masagot kung by surprise, basta ang importante nang dumating tayo sa kanyang tahanan ay nandoon lamang at pinapasok niya ang ating mga kasamahan at nang ma-identify nga ng ating mga kasamahan na siya yun, si Attorney Siratubias na nakalagay dito sa warrant of arrest, ay dineklara na siya ay inaaresto base sa warrant of arrest na inisyu ng hukuman. Isang maliit na kwarto ang magsisilbing selda ng dating Provincial Administrator na si Attorney Siratubias at siniguro ng pamunuan ng Provincial Jail na walang special treatment na mangyayari sa panahon na nasa kanilang kustodiya ito. Ang parehong pagkain na inirarasyon sa mga detenido ang kakainin ni Siratubias maliban na lang kung may maghahatid dito ng pagkain. Nakabukod naman ito sa iba pang detenido at ang dahilan ayon kay Warden Espena ay standard operating procedure nila ito, lalo na at high-profile case ang kaso at upang masiguro na ligtas ito. Meron na kaming informasyon kaya magkakaroon ng motion for transfer of custody dito sa Palawan Provincial Jail. So ito kami ngayon at tinanggap namin si Atty. Siratubias sa kamay ng mga CIDG personnel kung saan siya pansamantalang nakadetain kahapon. Idinagdag pa ni Espina na maging siya ay nagulat sa bilis ng pangyayari na agad itong idinitain. Sa oras naman umano na maaresto na ang dating gobernador na si Joel T. Reyes at ang kanyang kapatid na si incumbent Coron Mayor Margie Reyes, ay sa parehong selda din ilalagay ang mga ito dahil kulang na ang selda ng panlalawigang piitan. Bigla rin kami ngayong hapon dahil hindi naman namin nakalain na matatapos kaagad yung motion na ma-approval kaagad ng korte. Kasama sa selda. Sa kasalukuyan ay mayroong humigit kumulang 800 mga detenido ang nakapiit sa Provincial Jail at aminado ang pamunuan nito na masyado nang masikip ang mga selda nila. Lynn Valladares, KB News, TV5. Sa talaan ng Provincial Jail, si Attorney Romeo Siratubias ang kauna-unahang abogado na detained sa kanila. Lynn Valladares, ibalita mo. Sa kasaysayan ng Palawan Provincial Jail, ang dating Provincial Administrator na si Romeo Siratubias ang kauna-unahang abogado na naditain dito ayon kay Provincial Jail Warden at retired Military Colonel Ramon Espina. Sabi ni Espina, bagamat matagal niyang kilala si Siratubias, wala siyang ibibigay na special treatment dito. Hindi rin umano masasayang ang propesyon nito sa loob dahil matagal nang naghihintay ang Palawan Provincial Jail na magkaroon ng regular na mapagkukonsultahang abogado para sa ilang usaping legal ng mga nakadetine. Kaya naman naniniwala ang pamunuan ng Provincial Jail na hindi tatanggihan ni Siratubias ang kanilang hiling dahil nasa labas pa lang ito ay madami na itong nagawa para sa pagpapaganda at kaayusan ng panlalawigang piitan. Maliit lamang ang sukat ng kulungan ni Siratubias at meron din itong maliit na kama. Meron din itong sariling banyo ngunit aayusin pa ito para magamit ni Siratubias. Katulad ng mga detenido, si Siratubias ay nakita sa korte na nakasuot ng dilaw na t-shirt na may tatak na detainee. Lynn Valladares, KB News, TV5. Matapos maaresto ng Martes ng Criminal Investigation and Detection Group Palawan at Special Operations Group ang itinuturong may-ari ng baril na ginamit sa pagpatay kay Doc Jerry Ortega, ipinakita sa publiko ang mugshot ni Attorney Romeo Siratubias. Kuha ito sa mismong opisina ng CIDG Palawan. Donna Hinilan, ibalita mo. Ito ang mugshot si dating Provincial Administrator Attorney Romeo Siratubias matapos maaresto ng Criminal Investigation and Detection Group Palawan kasamang Special Operations Group sa bahay nito sa Green Valley sa Barangay San Manuel noong Martes. Ang mugshots na ito ay kuha mismo sa opisina ng CIDG. Halatang-halatang malaking pagbabago sa pangangatawa ng dating Provincial Administrator, maging ang itinanda nito. Dito naman sa maliit na espasyong ito ng piitan sa CIDG Palawan, pansamantalang ikinulong si Siratubias ng mahigit 24 oras bago inilipat sa Provincial Jail. Dito na rin siya nagpalipas ng magdamag kung saan tanging semento at banig lamang ang naging higaan ng abogado. Sa larawang ito naman nakuha sa loob ng Regional Trial Court bago ang pagdala kay Siratubias sa Provincial Jail, makikitang nakasuot na ito ng detainer shirt ng CIDG. Tinanggalan naman ng posa si Siratubias bilang pagsunod na rin sa kautusan ng korte. Sa ngayon,
Nasa isang selda sa provincial jail si Seratubias. Dapat sana sa city jail ito pansamantalang ikukulong habang nililitis ang kanyang kaso. Ngunit pinagbigyan ng korte ang kahilingan nito na sa provincial jail na lamang siya mananatili. Mag-isa lamang si Seratubias sa kanyang kulungan. Pinag-aaralan pa ng pamunuan ng provincial jail kung pagsasamahin ang lahat ng akusado sa selda sakaling madakip na ang mga ito. Donna Hinilan, KBN News, TV5. Nanawagan ang Criminal Investigation and Detection Group Palawan sa publiko na kung sakaling magkaroon ng impormasyon ng sino man tungkol sa kinaroroonan ng dalawa pang suspek na sina Arturo Regalado at Val Lecias, agad itong ipaalam sa kanila para makatulong sa pag-aresto sa mga ito. Lynn Valladares, ibalita mo. Patuloy pa rin pinaghahanap ng mga otoridad ang dalawa pang sospek sa kasong pagpatay sa broadcaster at environmentalist na si Dr. Jerry Ortega. Sa 5 sospek na pinaaresto ng korte, tanging si Atty. Romeo Seratubias pa lamang ang nasa pangangalaga ng otoridad. Kaya naman nananawagan ngayon ng CIDG Palawan sa lahat ng mga mamayan ng lungsod at lalawigan na kung may impormasyon sila sa kinaroroonan ng dalawa pang sospek na sina Arturo Regalado at Val Lecias, agad itong ipaalam sa kanila para makatulong sa pag-aresto sa mga ito, maging ang dating Gobernador Joel T. Reyes at ang incumbent mayor ng Corona si Margie Reyes. Turo nyo kung nasaan sila, pupuntahan namin. Kung malalaman natin nasaan sila, waristuhin natin kapag yan ang aming trabaho. At kung gusto na rin nilang sumuko sa atin, mag-text lang sa inyo para magbigay alam sa amin. Hindi naman nagbigay ng deadline ang CIDG kung kailan dapat maaresto ang iba pang suspect, pero siniguro nila na gagawin nila ang lahat para magampanan ang tungkulin na iniatang sa kanila ng batas. Hindi nating napakahirap i-monitor. Hindi naman tayo nakaharap sa bulang kristal para alamin kung nasaan. Ang importante doon ginagampanan namin ang aming tungkulin, hahanapin namin ang mga suspect kung nasaan, at pag nalaman namin kung nasaan sila, tatrabawin namin. Lynn Valladares, KBN News, TV5. Dinalaw kahapon ng isang opisyal ng Integrated Bar of the Philippines si Atty. Romeo Seratubias habang pansamantalang nakakulong sa piitan ng CIDG Palawan. Ang mga kapwa-abogado naman ni Seratubias dito sa Palawan ay magsasagawa ng agarang pagpupulong para pag-usapan ng tulong na maaaring ibigay sa kanya. Donna Hinilan, ibalita mo. Bilang isang abogado, miyembro ng isa sa pinakarespetadong samahan sa bansa, si Atty. Romeo Seratubias, ang opisyal na organisasyon ng mga abogado sa Pilipinas, ang Integrated Bar of the Philippines. Habang nakapiit sa kulungan ng CIDG Palawan, dinala si Seratubias ng isa sa mga opisyal ng IBP upang alamin ang kalagayan nito at kung ano ang maaaring maibigay na tulong ng samahan sa abogado. Payo ni Atty. Rose Reyes ng Legal Department ng IBP, sumulat si Seratubias sa pamunuan ng kanilang samahan upang humingi ng tulong na kinakailangan nito. Well, actually yun nga, humingi siya ng tulong sa IBP at ang sinabi ko lang sa kanya, siguro sumulat siya, no, at parang ma-evaluate ng IBP ano yung pwedeng tulong na maibigay sa kanya. Hindi naman nangangamba ang IBP sa maaaring maging negatibong epekto nito sa integridad ng mga abogado sa Palawan at sa Pilipinas. Hindi din otomatikong matatanggal sa pagkaabogado si Seratubias. Malayong madisbar si Seratubias dahil hindi pa naman umano ito convicted. Inosente ito hanggat hindi napapatunayan sa korte ang krimeng kinasasangkutan. Minsan naman titingnan natin, evaluate natin yung kaso niya. Kung siyempre, abogado yan pwede ba naman nating talikuran yan? Abogado yan I know, I cannot, that's why I said, no, without passing any judgment, no, on the case itself. I am here because he is a fellow lawyer, and I felt that it is also my obligation to pay him a visit. Buo naman ang suportang ibinigay ng IBP Palawan sa kanilang kapwa-abogado. Ayon sa presidente ng local chapter ng IBP, malaki ang kanilang paniniwala na malalampasan ni Atty. Seratubias ang kasong kinasasangkutan. Nire-respeto din ng kanilang samahan ang naging desisyon ng korte. Hayaan na lamang umano ang hukom na magdesisyon sa kung ano ang magiging kahahantungan ng kaso. All I can say to him is to pray. Alam naman natin, yung buhay natin may mga challenges at saka mayroong storm. I think ito na yung mga challenges and storm on the life of Atty. Seratubias. I'm just suggesting and always saying to him to pray
And I think no one can help him except our Almighty God. This is the judicial process. We have to respect the rule of law, and we have to respect the processes of the court, including that of other agencies of the government. Kung sakaling mangangailangan ng abogado si Ratubias, handa umanong magbigay ang IBP para magtanggol sa kanya. Magpupulong din ang IBP Palawan para sa magiging aksyon ng lokal na samahan ng mga abogado kaugnay sa sitwasyon ngayon ni Atty. Ratubias. Donna Hinilan, KBN News, TV5.